Totoo ba? Dalawang malakas na lindol sa Davao, 2023 at 2025, halos parehong lakas. Buddy, napansin niyo ba? Noong 2023, tinamaan ng 7.6 na magnitude na lindol ang Davao Occidental. At ngayon 2025, meron na namang 7.5 magnitude earthquake. Pero sa Davao Oriental naman, parehong Davao, parehong malakas, at halos magkapareho ang magnitude. Pero bakit kaya ganon? Coincidence lang ba o may koneksyon talaga? Bakit magkapareho ang lakas parehong lindol na yan ay galing sa subduction zones? Ito yung bahagi ng lupa sa ilalim ng dagat kung saan ang Philippine Sea Plate ay pumapasok sa ilalim ng Mindanao Plate. Kapag matagal hindi gumagalaw ang mga fault na yan, naiipon ng malaking energy sa ilalim ng lupa. Kaya kapag binitawan, boom! Automatic malakas. Magnitude 7 o higit pa. Ang 2023 quake sa Davao Occidental ay galing sa Cotabato Trench, kanlurang bahagi ng Mindanao. Ang 2025 quake naman sa Davao Oriental ay galing sa Philippine Trench, silangan ng Mindanao. Kaya parang dalawang higanting fault sa magkabilang gilid ng Mindanao. Kapag gumalaw ang isa, pwedeng matrigger din o maapektuhan yung stress sa kabila. Kaya halos pareho ang intensity at lakas. Mga epekto ng dalawang lindol noong 2023 sa Davao Occidental. Lakas. Magnitude 7.4 hanggang 7.6. May tsunami warning pero maliit lang ang alon. May aftershocks hanggang magnitude 6.2. May mga gusali at kalsadang nasira, lalo na sa Davao Occidental at General Santos area. Ilang residente ang nasaktan, pero maswerte dahil offshore nangyari kaya hindi ganong kalala ang pinsala. Ngayon 2025 sa Davao Oriental. Lakas. Magnitude 7.5, halos kapareho ng 2023. Epicenter, malapit sa Manay, Davao Oriental, sa dagat. May tsunami warning sulit sa Davao, Surigao, at ilang bahagi ng Indonesia. Mga gusali at simbahan sa Davao City at Mati City, may cracks at may ilang bumagsak na pader. Kuryente at komunikasyon pansamantalang naputol. Ayon sa ulat, may ilang nasawi at nasugatan dahil sa pagguho ng lupa at debris. Bakit sunod-sunod ang lindol sa Mindanao? Ayon sa mga geologist, body, normal ito sa mga active fault areas. Mindanao kasi, literal na napapalibutan ng dalawang trench sa east at sa west. Kapag naglabas ng energy sa isang side, may chance na madagdagan ng stress sa kabila. Kaya parang chain reaction o domino effect. Hindi ibig sabihin end of the world na. Pero reminder ito na handa lagi tayo. Lalo na kung nakatira sa mga coastal o fault line areas. Kaya buddy, wag basta maniwala sa fake news o panic posts online. Mas mabuti, makinig sa 5 Volts at LGU updates. At kung gusto mo pa ng ganitong explanation, like, subscribe at share mo na to. Para lahat, alam ang totoong dahilan kung bakit sunod-sunod ang lindol sa Davao. Thank you for watching.